Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1987. Walang eksaktong lugar. Nueva Ecija. Sa panahon na ito ay nasa 29 na si Santiago o mas kilala bilang Tiago. Laman ng kalye itong si Tiago. Palagi rin itong sangkot sa gulo. Puro sakit sa ulo na lamang ang hatid nito sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mga magulang ay sina Emong at Minda, at may nag-iisang kapatid na babae na itago natin sa pangalang Rosana. Malayo ang agwat ng magkapatid, gawa ng halos ikinamatay na ni Minda noon. Ipinanganak niya itong si Tiago. Nasa 12 anyos na itong si Rosana. Ito lagi ang katuwang ng ina sa mga gawain sa bahay at sa maliit nilang tindahan. Imbes na si Tiago ay wala itong ginawa, kundi ang tumambay maghapon. Subalit may pinagkikitaan naman ang binata sa pagiging isang dispatcher ng jeep, pagkukumpuni ng kung ano-ano, suhol mula sa mga taong may pinapagawa sa kanya at iba pa. Kahit papaano ay nag-aabot rin ito sa kanyang ina. Ang ama naman na si Emong ay tauhan sa palayan at may kasintahan rin itong si Tiago na itago natin sa pangalang si Aliana, isang kolehiyala. Kung sa titingnan ay hindi mo aakalain na isang basagulero itong si Tiago. Maganda ang tindig, matipuno ang pangangatawan, maamo ang muka at may itsura. Hanggang sekundarya lang ang natapos dahil sa kakapusan sa buhay at sa pagiging bulakbol na rin niya. Kaya mas lalong nawala ng gana ang mga magulang na paaralin pa ito. Kaya niya nasungkit ang puso ni Aliana dahil madalas niya itong inihahatid sundo sa paaralan noong nagtatricycle pa itong si Tiago. Iyon nga lang, palihim ang kanilang relasyon sa 19 anyos na si Aliana dahil sa matapobre nitong mga magulang. Kahit ganito si Tiago ay labis-labis naman ang kanyang respeto kay Aliana. Kung gaano kalakas ng loob niya sa rambulan, ay kabaliktaran naman pagdating sa kanyang kasintahan. Ni paghalik dito ay nahihiya pa itong si Tiago. May umiiral na 2 grupo sa kanilang baryo. Ang grupo ni Tiago at ang grupo ni Romana. Nag-iingat naman ang magkabilang grupo na magpang-abot. Bagkus, hinati pa nila ang baryo para sa kanilang teritoryo. Ni minsan ay hindi pa nagkaroon ng alitan at rambulan ang magkabilang grupo. Kalimitang nakakaaway ni Tiago ay mga ibang kabataan na nakakabangga nito. Kilala si Tiago sa kanilang lugar bilang Tiagong Sumpak dahil sa paggamit nito ng sumpak sa bawat rambulan na nagaganap. Ang kapayapaan sa pagitan nila ni Roman ay nasira dahil sa isang pangyayari. Sa kadahilan ng hindi na namamasada si Tiago. Hindi na niya nahahatid sundo itong si Aliana. Kaya minsan ay umuuwi itong mag-isa. Sadyain pa kasi ang bahay nila Aliana. Kaya kalimitan ay naglalakad pa ito sa labasan upang makasakay ng tricycle. At sa gabi naman ay sa kanto rin nagbababa ng pasahero
lalo na kung may ibang pasahero pang ihahatid. Malubak rin kasi ang kalsada papasok, gawa ng hindi pa naman ito purong sementado. Sakaling iyon, may bakanting lote na puro talahiban na lagpas tao na ang haba. May bahagi rin na madilim dahil may iisang poste lang ng ilaw sa kahabaan ng kalye. Ang unang bahay ay kaila Aliana at may maraming kabahayan na rin. Lingid sa kalaman ni Tiago ay may lihim na pagtingin pala si Roman kay Aliana. Matagal na nitong hinahangad na makuha ang dalaga. Hindi lamang siya makagalaw dahil sa proteksyon ni Tiago. Isang takip silim ay nagpang-abot sina Roman at Tiago sa isang lamay. Nagtanguan pa ang dalawa. Patunay na walang problema sa pagitan nila. Alam ni Roman na mahilig din sa sugal itong si Tiago. Makalipas ang ilang minuto, ay may gumuhit na balak sa utak ng binatang si Roman. Batid niya na aliw si Tiago sa sugal sa lamayan, kaya nagpaalam si Roman sa mga kasama na uuwi na lang siya dahil masama raw ang tiyan nito. Nagtungo ang lalaki sa kalye papasok sa bahay nila Aliana. Doon niya aabangan ang dalaga para sa ninanais niyang kaligayahan. Halos 2 oras pa na nag-abang ang binata dahil sa araw na iyon ay may ibang ginawa pa si Aliana sa kanilang paaralan. Sa wakas ay dumating na rin ang pinakahihintay ni Roman. Sa madilim na bahagi, nag-abang ang binata. Sa pagbaybay ni Aliana sa daan, ay may biglang humablot sa kanya. Agad tinakpan ng panyo ang bibig upang hindi ito makasigaw ng malakas. Pilit niyang kinaladkad ang nagpupumiglas na dalaga paloob sa talahiban. Walang nagawa ang lakas ng isang dalaga sa lakas ng isang malaking bulas na binata. Isinampak ni Roman ang panyo sa bunganga ng dalaga at doon niya na ginawa ang karumal-dumal na krimen. Ang iniingatan at ang nirerespetong babae ni Tiago ay winasak ni Roman. Sa tindi ng pagkahumaling nito sa dalaga, ay 2 beses pa niyang inulit ang pagsasamantala sa kawawang biktima. Matapos makaraos ni Roman, ay nagmadali na itong umalis at iniwan na lang ang biktima na nakahiga, umiiyak at punit-punit ang mga damit. Nag-umpisa na ring mag-alala ang mga magulang ni Aliana dahil pasado 9:00 na pala ay wala pa rin ito sa kanilang bahay. Kaya naman, nagdesisyon na ang ama na hanapin ang dalagang anak. Pagkabukas ng kanyang ama sa labasan ay tumambad si Aliana na nakatayo at umiiyak. Sa itsura ng babae ay animoy dinumog ito ng mga kaaway. Agad pinapasok ng ama ang anak at doon sa sala pinaupo niya ito at pilit nitong inuusisa. Nang makita ng ina ay napasigaw na lamang ito sa gulat. Noong una ay hindi pa halos makapagsalita itong si Aliana hanggang sa nagkalakas loob na itong magsalita sa tunay na nangyari. Tila isang bulkan na sumabog ang ama sa nag-iisang anak
sa kanyang natuklasan. Agad itong kumuha ng itak at wala nang nagawa ang mag-ina upang pigilan pa ito. Habang nagkakasiyahan sa lamay si Tiago dahil sunod-sunod ang pagkapanalo sa sugal, ay nabaling ang kanilang pansin sa ama ni Aliana na itago natin sa pangalang si Manong Roger. Dumaan ito, may dalang itak at galit na galit. Hindi rin ito tumugon sa mga nagtatanong. Agad naman sinundan ni Tiago ang ama ng kasintahan hanggang huminto ito sa tapat ng bahay nila Roman. Nagsisisigaw ang ama na hinahanap ang demonyong lumapastangan sa kanyang anak. Labis naman ang pagtataka ni Tiago kung ano ang kasalanan ni Roman sa matanda. Ilang minuto pa ay lumabas ang ama ni Roman at galit din itong sinigawan si Manong Roger. "Ilabas mo ang anak mong demonyo. Papatayin ko siya. Pinagsamantalahan niya ang anak ko." Sambulat dito ni Manong Roger. Galit naman ang ama ng sospek na pinagdidiinan na hindi iyon magagawa ng kanyang anak. Bumilis naman ang kabog sa dibdib ni Tiago sa mga nalaman nito. Nanggagalaiti na rin itong mapatay si Roman. Sa galit at awa kay Aliana ay napaluha na lamang si Tiago. Agad siyang umalis sa lugar at pinuntahan ang kasintahan. "Aliana, harapin mo ko. Anong ginawa sa iyo ng hayop na yon?" Sambit dito ni Tiago na nasa labas na ng bakod ng kanilang bahay. Lumabas ang ina at pinapaalis itong si Tiago, subali nagmamatigas ang binata sa pananabik na makita ang kasintahan. Nasa kwarto lamang ang dalaga na walang patid pa rin sa kanyang pag-iyak. Gulong-gulo at hindi alam kung mahaharap pa niya ang nobyo. Samantala, humarap na si Roman kay Mang Roger at pinabulaanan pa nito ang salaysay ni Aliana. Bagkus, sinabi pa ni Roman na baka sa kanya ipinahatid ang kasalanan ng nobyo ni Aliana na walang iba kundi si Tiago. Natigilan naman ang matanda sa labis nitong pagkagulat. Hindi niya akalain na papatol si Aliana sa isang katulad ni Tiago. Bagamat nililihis ni Roman ang kwento, ay nanindigan pa rin si Manong Roger sa pagturo kay Roman bilang gumawa ng panghahalay. Ngunit wala nang nagawa pa ang matanda dahil nasa labas lamang siya ng bakod. Pinayuhan na lamang siya ng mga kaibigan na idaan ito sa tamang proseso. Samantala, sa pag-uwi ni Mang Roger ay nadatnan niya si Tiago na nakaupo sa gilid ng labasan. Naalala niya ang sinabi ni Roman na nobyo ito ng kanyang anak. Kaya kay Tiago nabaling ang galit ng matanda. Agad niya itong sinalubong ng suntok. Inawat naman siya ng mga kaibigan na naghatid sa kanya. Pinakiusapan na lamang ng mga tao si Tiago na umalis na lang muna. Habang naglalakad pa uwi si Tiago, ay hindi niya lubos maisip na magagawa iyon ni Roman. "Hayop ka, Roman. Tatanggalan kita ng kaligayahan." Sambit ng binata sa kanyang sarili. Sa gabing iyon ay nagmanman si Tiago sa bahay nila Roman.
Pinagdasal niya na sana lumabas ito ng bahay. Hanggang sa namatay na ang mga ilaw sa bahay at tila matutulog na ang lahat. Kaya ipinagpabukas na lamang ni Tiago ang kanyang binabalak. Hindi naman ito makatulog sa pag-aalala kay Aliana. Dumagdag pa ang galit niya dahil naunahan pa siya ni Roman sa dalaga. Pigil na pigil si Tiago sa galit. Nais niyang magwala. Pagsapit ng umaga, ay agad nagtungo si Tiago sa tapat ng bahay ni Roman. Tumambay siya sa gilid ng tindahan. Sapat lang na masilip ang labasan ng bahay. Hanggang sa nasipat niya na itong si Roman at tila patungo ito sa tindahan. Nagkubli naman itong si Tiago habang hawak-hawak ang sumpak. Bumili ng sigarilyo at animoy walang nagawang kasalanan kung makatayo sa gilid ng kalsada. Subalit mula sa likuran ay biglang umikot si Tiago at agad ipinasok ang bukana ng sumpak sa pantalon ni Roman at dito ito pinaputok. Napatras si Roman. Bago ito bumagsak ay nagkatitigan pa sila ni Tiago. Ano, Roman? Tapos na ang maliligayang araw mo. Wika ni Tiago bago ito tuluyang tumakbo ng papalayo. Nabalitaan na lamang ni Tiago na buhay pa itong si Roman. Ngunit dahil tumama ang bala sa maselang bahagi ng binata, ay tuluyan na itong nawalan ng kakayahan para gamitin ang natatanging sandata nito. Labis naman na ikinatuwa ni Tiago. Ilang araw na rin ang nakalipas na pabalik-balik sa bahay nila Aliana si Tiago, ngunit pinapalayas lang ito ng mga magulang ng kanyang nobya. Sa araw-araw na pag-aabang ni Tiago sa labas ng bahay, ay hindi niya ito nasisilayan pa. Kahit ang pag-aaral ng dalaga ay napabayaan na rin. Ramdam ni Tiago ang labis na hinanakit ni Aliana sa mga nangyari. Nais man niya itong damayan kaso hindi niya iyon magawa. Isang hapon, habang nasa bahay si Tiago at nagpapahinga, ay sumugod ang isa sa mga kaibigan nito. Umahangos pa habang ibinalita na patay na raw si Aliana. Natagpuan na lamang daw ito na nagbigti sa loob ng kanyang kwarto. Agad na nagtungo ang binata sa lugar ng kasintahan. Unti-unting bumagal ang kanyang pagtakbo nang masilayan niya ang mga tao na nagkukumpulan sa labas ng bahay nila Aliana. Naririnig rin niya ang mga pag-iyak ng mga magulang nito, lalong-lalo na ang ina ni Aliana na halos magwala na sa sama ng loob. Tumayo sa gitna ng daan si Tiago habang nakatanaw sa bintana ng kwarto ni Aliana. Tumulo na lamang ang mga luha. Hindi man lang niya ito nadamayan sa problema. Sa isang iglap ay nawalan ng minamahal itong si Tiago. Dahil dito ay nag-ugat na ang mga galit sa bawat isa sa pagitan nila Roman at Tiago. Sa mga gabing pinaglalamayan si Aliana, ay nagpupumilit at pinapalayas naman si Tiago ng mga magulang ng nobyang na mayapa na. Hirap na rin makausad ang kaso dahil walang ebidensya na si Roman nga ang gumawa ng krimen. Sa araw ng libing ni Aliana, ay nasa malayong nakatanaw itong si Tiago.
Nakalapit lamang siya sa puntod noong nagsialisa na ang mga tao. Doon ibinuhos ni Tiago ang sama ng loob, pagkaawa sa kasintahan at labis na pagsisisi sa kanyang sarili. Ngunit ipinangako niya sa puntod ng nobya na ipaghihiganti niya ito kahit anong mangyari. Kaya isang araw, matapos ang libing ni Aliana, naganap ang kauna-unahang sagupaan ng magkabilang grupo. Nireserba ni Tiago ang sumpak dahil para lamang ito kay Roman. Gamit ang itak ay walang habas na pinagtataga ni Tiago ang mga alipores ni Roman. Subalit naunahan si Tiago. Isang malaking sugat sa kanyang balikat ang natamo niya mula sa itak ni Roman. Kaya agad pinunteriya ni Tiago ng sumpak ang kalaban. Kaso sa pagputok nito ay hinarang ni Roman ang isa sa mga alipores niya at ito ang napuruhan. Tumakas na rin si Roman pagkatapos. Nagsipagtakbuhan na rin ang iba pa sa takot na baka maabutan pa ng mga pulis. Ganun na rin si Tiago na nagmamadaling umuwi. Gulat naman ang kanyang ina sa laki ng sugat ni Tiago. Agad din nilang ginamot ang sugat. Matapos nito ay nilabhan ng litanya si Tiago mula sa kanyang mga magulang. At tiyak, isa ito sa hahanapin ng mga pulis. Wala nang paraan, kundi ang tumakas. Agad nag-impake itong si Tiago. Habang ginagawa iyon ng binata ay napansin niyang nakatayo sa pinto itong si Rosana na umiiyak. Nilapitan ito ni Tiago at tuluyang niyakap. Nangako ito sa kanyang kapatid na babalik kapag maayos na ang lahat. Magpapalamig lang daw muna siya. Ibinilin rin niya sa kapatid ang mga magulang at mag-ingat palagi. Umalis si Tiago na hindi sinabi kung saan ang kanyang punta. Tumungo ang binata sa tiyuhin niya sa Negros. Ang tiyuhin ni Tiago na si Gary, na kapatid ng kanyang ama, ay isang manlalason. Gamit nito ang lason na tinatawag na paluhap. Makukuha ito sa ilalim ng dagat mula sa korales na kung tawagin ay karaban. Sa tindi ng lason na ito ay kaya nitong patayin ang kalabaw sa loob lang ng ilang minuto. Noon pa man ay magkasundo na ang magtiyuhin. 5 taon din na nagsama ang dalawa matapos ang sekundarya ni Tiago. Malaking bagay ang tiyuhin niya dahil ito ang nagturo sa kanya na makipaglaban at huwag na huwag magpapaapi kahit kanino. Kinumusta rin ni Gary kung marunong pa bang sumisid itong si Tiago dahil alam niya na walang dagat sa Nueva Ecija. Napangiti na lamang ang binata at sinabi na kung nagawa niya dati ay tiyak magagawa pa rin niya ito ngayon. Nagustuhan naman ni Gary ang ugali ng pamangkin na hindi marunong sumuko. Taliwas ito sa ugali ng ama. Gayunpaman, inilahad ni Tiago ang lahat-lahat kung bakit muli itong bumalik ng Negros. Humingi rin siya ng tulong sa tiyuhin kung papaano gapiin ang mga kalaban, lalong-lalo na itong si Roman. Ngumisi ang tiyuhin at nangako ito sa kanyang pamangkin na ibabahagi niya
ang isang kaalaman na pinagbihasaan niya ng maraming taon, walang iba kundi ang panlalason. Pinagaling muna ang sugat nito sa balikat bago muling umapak ng dalampasigan itong si Tiago. Ang pinakaunang itinuro ni Gary ay ang pagkuha ng lason mula sa garaban na hindi ito mapapahamak. Ilang araw din silang pabalik-balik sa dagat para sa gawaing iyon. Ang sumunod ay ang pagpreserba ng lason. Matinding pag-iingat dahil sa konting pagkakamali ay baka malason ang mga kasama nito sa bahay. At ang panghuli ay ang preparasyon ng lason para sa taong lalasunin. Sa katunayan, ang panlalason ay ang malaking pinagkukunan ng pangkabuhayan ni Gary. Bukod sa pagiging mangingisda, hindi rin kasi biro ang halaga na sinisingil ni Gary sa mga parokyano na nagbabayad upang kuhain ang serbisyo niya sa panlalason. May orasyon na ginagawa upang hindi manumbalik sa manlalason ang ginawa nito at labis iyong mahalaga ayon sa tiyuhin niya. Matapos ang ilang buwan na pagsasanay na ayon kay Tiago ay mas matindi pa pala sa pagsasanay sa pisikal na labanan. Utak at pasensya ang pangunahing pinapagana sa pagbigay ng lason sa kalaban. Hanggang isang araw, may isang lalaking negosyante na nagpunta sa bahay ni Gary. Pang-apat na beses na itong kinuha ang serbisyo niya at lahat ay matagumpay niyang nagawa. Sa kwarto mismo ng asawa niya, nag-usap ang dalawa para sa detalye ng gagawin. Ilang minuto lang din ay lumabas na sila at hindi na nagtagal ang negosyante. Nang makaalis ay ibinigay ni Gary ang limpak-limpak na salapi kay Tiago at nagwika ito na siya ang gagawa ng panlalason. Dito na biglang kinabahan si Tiago dahil kahit kailan ay hindi pa niya nagawa ang ganitong uri ng panlalason. Ano ba ang kaibahan nito sa pagpatay gamit ang sumpak, Tiago? Pare-pareho lang yan. Tahimik mo lang itong gagawin at siguraduhing walang nakakaalam. Wika dito ni Gary. Hindi rin mapigil ni Tiago ang mahawakan ang malaking halaga na sa unang beses ay ngayon lamang siya nakahawak ng ganito. Ayon sa kanyang tiyuhin, mapapasa kanya ang lahat ng salapi kapag nagawa niya ang ninanais ng negosyante. Dahil sa kapangyarihan ng salapi ay nasakop nito ang pagkatao ni Tiago at tuluyan itong napangisi. Ganyan, pamangkin, walang ibang mahalaga sa mundo kundi ang salapi. Ang salapi na nagpapagalaw sa lahat. Pag-uudyok pa ni Gary. Matapos ang ilang araw na pinag-aralan ni Tiago ang lahat, ay nagtungo na ito sa taong lalasunin. Palihim niya itong sinundan sa isang kapestahan. Habang nag-iisang mesa sila na lumalantak ng mga pagkain sa isang bahay ay hindi halos maramdaman ni Tiago ang sarap ng pagkain. Kabado at pinagpapawisan ang binata sa balak nitong gagawin. Pilit itong naghanap ng paraan kung saan niya ipapadaan ang lason. Hanggang sa nakita niya na
Nagbabahagi na ang isang lalaki ng mga inumin na nasa isang bote. Nagmagandang loob na tumulong si Tiago bilang pasasalamat sa pagkain. Natuwa naman ang lalaki dahil marami pa siyang bibigyan sa baba ng bahay. Matagumpay na ipasok ni Tiago ang lason sa isang bote at isa-isa niya na itong inilagay sa mesa katabi sa pinggan ng bawat tao. Bumalik sa mesa si Tiago at dito muling kumain upang masigurado niya na nilaklak talaga ng matandang lalaki ang inumin. Nakatitig pa si Tiago sa paghagod ng inumin sa leeg ng biktima at tiyak ang kamatayan nito. Matapos maubos ang inumin, ay pasimpleng umalis si Tiago sa bahay na iyon. Doon muna siya sa malapit at nakihalubilo sa maraming tao. Ilang minuto ang lumipas, ay nagkagulo na sa bahay na pinanggalingan at kitang-kita niya na binuhat ng mga kalalakihan ang matanda at kinarga sa sasakyan patungong ospital. Pero alam ni Tiago na hindi na iyon maililigtas. Ang lason na paluha ay animoy asido ito na bubutas sa bituka at iba pang laman loob ng biktima nito. Umuwi na rin si Tiago na nakangiting humarap sa kanyang tiyuhin. Pagpapahiwatig na nagtagumpay ito. Agad naman iniabot ni Gary ang salaping nararapat kay Tiago. Kinagabihan ay nag-inuman ang magtiyuhin para sa kanilang tagumpay. Tumagal ng halos 1 taon si Tiago sa poder ng tiyuhin at 1 o 2 beses sa isang buwan ay may nalalason itong si Tiago. Dahilan ito upang magkaroon ng malaking pera. Dahil sa gawaing iyon ay halos nakalimutan niya na ang pamilyang naiwan sa Nueva Ecija. Nagpadala ng sulat si Tiago sa malapit nitong kaibigan na kapitbahay nila sa probinsya. Halos 1 buwan din bago dumating ang sagot sa liham ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Tiago sa nabasa sa kanyang liham. Ayon sa liham ng kaibigan, magta-3 buwan na nasa poder nila itong si Rosana dahil ito lang ang nakaligtas sa pananalasa ng isang aswang sa bahay nila. Medyo natawa pa kunwari itong si Tiago dahil hindi ito naniniwala sa aswang at papaano nagkaroon ng aswang sa kanilang lugar. Ilang buwan na ang nakakalipas. Nagulantang ang kanilang baryo dahil sa isang buntis na natagpuan. Nawakwak na ang tiyan na animoy nilapa ng isang mabangis na hayop. Hindi naman ito masisi ang mga basagulero sa lugar dahil hindi naman ito nang bibiktima ng walang dahilan, gawa ng away o kagalit. Hindi rin naman ito mga magnanakaw, lalo pa at matagal na naninirahan doon ang pamilya ng babaeng buntis at kilala ito sa lahat. Walang dayo sa kanilang lugar at wala rin silang napansin na bagong salta sa lugar, kaya hinala nila taga-kabilang lugar ito. Ayon na rin sa salaysay ni Rosana na isang babae ang aswang dahil nakita daw niya ito bago umatake sa kanilang bahay. Dito na napansin ni Gary ang pagkaseryoso at dismayadong mukha ni Tiago. Kaya lumapit ito at nagtanong. Iniabot ni Tiago ang liham at tumayo itong umiiyak. Hindi ako naniniwala sa aswang na yan. Tiyak,
Kagagawan ito ni Roman. Sambit dito ni Tiago. Lumapit sa kanya ang tiyuhin. Ayon dito, totoo ang pag-iral ng mga nilalang ng dilim. Kahit nga dito sa lugar ay meron din. Minsan na rin nakasagupa ng aswang itong si Gary. Sa katunayan, inamin ni Gary kung bakit nagkaroon siya ng malaking peklat sa likod. Kagagawan ito ng isang aswang. Nakaligtas lamang siya dahil sa lason na naisaboy niya sa aswang. Subalit, katakot-takot na pagtakbo ang ginawa ni Gary hanggang sa nanghina ang aswang dahil sa epekto ng lason. Tiago, kahit ang mga aswang ay naapektuhan rin ng lason, humanda ka. Ipaghihiganti ko ang aking kapatid sa demonyong aswang na sinasabi ng kapatid mo. Wika dito ni Gary. Kinabukasan ay muli silang pumalaot upang kumuha pa ng maraming lason. Wala kasi silang mapagkukunan nito sa kanila. Matapos ang ilang araw ay nagpaalam na sila Gary sa pamilya niya at tumungo na sa isang baryo ng Nueva Ecija. Bago pinuntahan si Rosana, ay una nilang tinungo ang bahay. Sa mga bakas ng dugo ay nagkalat na makikita mo na walang awang pinaslang ng aswang ang mga magulang ni Tiago. Maging si Gary ay nanggalaite sa galit at sa muling pagkakataon ay haharap ito sa isang aswang. Ayon pa sa mga nalaman ni Tiago ay ang malimit na binibiktima ng aswang ay ang mga bahay na malalayo ang kapitbahay tulad ng sa kanila. Minsan na rin itong nanalasa sa sentro, kaso sinugod ito ng mga tambay at nakatakas. Labis naman ang pag-iyak ni Rosana nang makita niya na ang kanyang kapatid. Lubos din na nagpapasalamat si Tiago sa taas dahil nakaligtas pa ang kanyang kapatid na babae. Bakas pa dito ang iilang sugat na natamo ni Rosana mula sa pagtakbo habang nilalantakan ng aswang ang kanilang mga magulang. Nakiusap naman si Tiago sa pamilya ng kaibigan na iiwan muna sa kanila ang kapatid hanggat nabubuhay pa ang aswang. Binanggit rin ito na hindi siya titigil sa paghahanap sa aswang at papatayin ito. Samantala, inayos naman na magtiyuhin ang iilang sira ng bahay at nilinis na rin nila ito. Nang matapos ay nagpunta sila sa puntod ng mga magulang at ipinangako ng binata na bibigyan niya ng hustisya ang nangyari sa mga ito. Pagsapit ng gabi ay gumawa ng 5 sumpak itong si Tiago. Sa bawat dulo nito ay naroon ang pinatigas na lason. Subalit, ilang gabing nagronda ang dalawa. Ngunit ni anino ng aswang ay wala silang nakita. Isang umaga, habang kumakain sila sa isang karinderya, ay nasipat ni Tiago itong si Roman. Balak na sanang harapin ni Tiago ngunit pinigilan siya ni Gary. Ayon dito, hindi maganda na gagawa ng gulo si Tiago sa lugar dahil makakaapekto ito sa paghahanap nila sa aswang. Isang misyon sa bawat pagkakataon ang nais ni Gary. Tiago, madali lang yan si Roman dahil alam mo naman kung saan hahagilapin yan. Ang mahirap ay ang aswang na hinahanap natin.
dahil wala tayong ideya kung nasan ang lungga nito. Pagpapaliwanag dito ni Gary. Nagtagpo ang mga paningin ni Roman at Tiago nang lumabas na sila sa kainan. Marahan namang lumapit ang mga alipores ng magkabilang panig. Roman, tsaka na tayo magpatayan. Uunahin ko muna ang aswang na pumaslang sa pamilya ko. Wika dito ni Tiago at lumakad na ito papalayo. Pabor naman iyon para kay Roman dahil nagiging salot na ang aswang sa kanilang lugar. Subalit, hindi pa rin ito nagpakampante kay Tiago. Habang naglalakad ang magtiyuhin ay may nasipat si Tiago na isang babae na bago sa kanyang paningin. Mukhang mailap ito sa tao. Nilagpasan lamang nila ito habang pumipili ng mga gulay sa palengke. Bago pa ito nalagpasan ni Tiago, ay may ilang segundo na nagtagpo ang kanilang mga mata. Agad naman bumaling sa ibang direksyon ang babae. Sa ilang metro pa lamang nang makalagpas ay biglang nilingon ni Tiago ang babae. Subalit, wala na ito doon. Agad nagtanong ang binata sa tendero at ang sabi nito ay bigla na lamang daw umalis at hindi na nga kinuha ang sukli. Gumuhit ang pagdududa ni Tiago na malamang sa malamang ang babaeng iyon ay ang aswang. Dagdag pa ng tindero, unang beses lang din daw nitong nakita ang babae. Naalarma ang magtiyuhin at naghiwalay sila upang hanapin ang babae. Nasipat ni Tiago na papunta sa likod ng palengke ang babae, kaya kaagad itong tumakbo upang habulin ito. Nang makarating na sa likod ng palengke si Tiago, ay kitang-kita niya na nagtungo sa kakahuyan ang babae at animoy lumulutang ito sa hangin base sa galaw ng katawan nito. Nakabalabal ng itim at napakabilis na sumuot sa kakahuyan. Nang dumating ang tiyuhin ay sinabi ni Tiago na kumpirmadong aswang ang babaeng iyon. Walang alam si Tiago sa gawi ng aswang, pero base sa kanyang nasaksihan ay hindi ito ordinaryong nilalang. Umuwi ang magtiyo at agad naghanda. Naghasa ng 2 itak sigari habang gumawa naman ng mga sibat si Tiago na gawa sa kawayan. Tiago, alalahanin mo. Hindi tayo mga antingero na may natural na panlaban sa mga aswang. Kaya magdoble ingat ka. Paalala dito ni Gary. Sa ginawa ng aswang na yon sa mga magulang ko, uubusin ko ang lahat ng laso na meron ako at ipapalasap ko sa kanya ang kamatayan. Nang gagalaiting tugon ni Tiago. Kinagabihan ay tinungo nila ang lugar kung saan huling nakita ni Tiago ang babae. Halos kalahating oras din nilang binaybay ang masukal at madilim na kagubatan. Sa tinagal-tagal niya sa lugar ay hindi pa niya napuntahan ang bahaging iyon. Hanggang sa may nasipat silang isang maliit na kubo. May nag-iisang gasera na nakasindi sa loob nito. Inilibot ni Tiago ang paningin at sa pagtingala niya ay bilog pala ang buwan sa gabing iyon. Kakaiba rin ang posisyon ng kubo dahil natatamaan ito ng liwanag ng buwan.
Marahan silang lumapit sa kubo at naghanap ng siwang si Tiago. Dito ay may narinig na silang mahinang pag-atungal sa loob. Nang makahanap na ng butas si Tiago ay tumambad sa patingin niya ang babaeng ubot-hubad na nakaupo sa sahig. Nasa altar ang gasera at may isang figura ng dyablo ang naroon sa altar. Bumubuka-buka ang bibig ng babae na tila may binabanggit na mga inkantasyon, habang may ipinapahid itong langis sa buong katawan na nakalagay sa baon ng niyog. Maya-maya pa ay unti-unting tinubuan ng makakapal na balahibo ang likod, balikat at ang mga kamay ng aswang. Humaba rin ang maitim na kuko. Nag-iba rin ang mukha ng babae na humaba ang nguso at lumabas ang mga pangil nito. At sa huli ay may tumubo na pakpak na parang sa paniki. Parang natigal po ang binata sa kanyang nakita. Para bang lumutang ang sarili sa ere at hindi ito makagalaw. Titig na titig lamang ang binata sa pagbabagong anyo ng babae. Hanggang sa bigla itong tumingin sa kinaroroonan niya at tuluyang umangil. Dahilan ito sa pag-atras ni Tiago at napaupo ito sa lupa. Kitang-kita niya ang pagngisi ng aswang sa kanyang harapan. Biglang bumukas ang bintana at tumalon mula doon ang aswang. Lumapag ito mismo sa harapan ni Tiago. Sa pagkagulat at takot ay nanigas ang katawan ng binata. Akmang kakalmutin na siya ng aswang, ay tumarak ang sibat nito sa tagiliran. "Tiago, gumising ka. Huwag kang magpadala sa takot." Sigaw dito ni Gary. Hinawakan ng aswang ang sibat at ibinalibag ito kasama si Gary. Sa pagbaling ng tingin ng aswang kay Tiago ay nakatutok na ang sumpak nito at agad na tamaan sa dibdib ang aswang. Subalit, hindi man lang ito inimda. Bagkus, sinugod pang muli ang binata dahilan sa pagtilapon ni Tiago. Mula sa likuran ng aswang ay pinagtataga naman ito ni Gary. Nagmadali rin si Tiago at inundayan rin ng taga ang aswang. Ibinagwis ng aswang ang kanyang pakpak at natamaan si Gary. Mula sa likuran ay binaril ni Tiago ng sumpak ang aswang at sa muling pagharap nito ay isa pang sumpak ang ipinutok ni Tiago. Dito na napaangil ang aswang na agad naman tinaga ni Gary ang leeg kasabay sa pagsalpak nito sa bunganga ng isang papel na may lamang lason. Akmang lilipad na ang aswang ngunit hindi nito nagawa dahil tila may ininda sa loob ng katawan ang aswang. Umepekto na ang unang sumpak na ipinutok ni Tiago kanina hanggang sa napatikluhod na ang aswang at ipinutok na rin ni Tiago ang dalawang natitirang sumpak na may lason sa dulo. Sabay-sabay naman nilang pinagtataga ang nangihinang aswang hanggang sa itinarak ni Tiago ang itak sa mismong ulo nito. Sa dami ng laso na natanggap ng aswang ay umusok ito ng itim at halos malusaw ang buong katawan ng nilalang. Kinabukasan ay pinuntahan na ni Tiago ang kapatid upang ibalik sa bahay. Malugod niyang ibinalita na patay na ang aswang.
bilang patunay, ay itinuro niya ang bahay nito na tinupok nila sa apoy. Kumalat agad ang balita na natalo ni Tiago ang aswang gamit ang sumpak. Natawa naman si Roman dahil gumagawa lamang daw ng kwento itong si Tiago. Makalipas ang ilang araw, ay nagpresenta si Gary na isama na silang dalawa ni Rosana sa Negros. Ngunit tumanggi itong si Tiago. Nais niya nang maging maayos at magpakatino, alang-alang sa kanyang kapatid. Ito na lamang ang natitira sa kanya. Sa katunayan, balak ni Tiago na umalis sa Nueva Ecija at magtungo sa ibang lugar na walang nakakakilala sa kanya upang umpisahan ang panibagong buhay. Subalit, may isang bagay pa na dapat tapusin itong si Tiago. Habang naglalakad si Roman, ay tinambangan siya ng mga kalalakihan. Napahinto si Roman at aktong bubunot na ng patalim, ngunit may biglang humampas ng kanyang batok. Nagising si Roman na maliwanag na ang paligid. Batid niya na nasa talahiban siya, nakabagsak sa lupa at nakatali sa likod ang mga kamay. Wala ka bang naalala sa lugar na ito, Roman? Isang boses na nagmula sa kanyang likuran. Si Tiago pala ang nagsasalita. Natawa naman si Roman at ginuyo pa si Tiago na lumaban ng patas para magkaalaman. Bakit, Roman? Naging patas ka ba kay Aliana noong pinagsamantalahan mo siya sa lugar na ito? Sambulat dito ni Tiago. Iniangat ni Tiago si Roman at doon ibinuhos ang galit na matagal na nitong kinikimkim. Walang patid na pinagsusuntok niya ang lalaki hanggang sa hindi na maipinta ang pagmumukha nito. Kumuha ng isang bote na may tubig at pilit ipinapainom ni Tiago ito kay Roman. Oh, anong balak mo ngayon, Tiago? Kalagan mo ko upang ikaw naman ang mabugbog ko. Wika dito ni Roman. Kinalagan nga ni Tiago si Roman at naglakad ito palayo. Pilit naman siyang hinabol ni Roman, ngunit sa iilang hakbang pa lang ay bumagsak bigla itong si Roman. Hinawakan nito ang tiyan at napapasigaw na ito sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Umepekto na ang lason ng paluha sa loob ng katawan ni Roman. Unti-unting binutas nito ang sikmura at bituka ng lalaki. Napapasukan na rin ng itim na dugo ang lalaki. At kitang-kita sa itsura nito ang labis na matinding paghihirap. Hanggang sa tuluyang binawian ng buhay si Roman. Nagmadaling umuwi ng bahay si Tiago upang kumuha ng gamit at aalis na sa lugar kasama ang kanyang kapatid. Ngunit sa pagpasok niya ng bahay ay nakita niyang nakahandusay na sa sahig ang kapatid at wala na itong buhay. Nakita niya din ang garapon. Nalagayan niya ng lason na nakabukas na at nagkalat na ang mga lason. Posibleng nalanghap ni Rosana ang pulbos ng lason. Napaluhod na lamang itong si Tiago dahil sa nangyari. Labis niyang sinisisi ang sarili at wala nang puwang upang mapatawad pa niya ang mismong sarili. Tila nawala na sa sarili itong si Tiago. Ilang araw ang nakalipas matapos may libing ang kapatid, ay nagkulong na sa bahay ang binata.
Isang umaga ay gumapang ang kamay ni Tiago at kinuha ang garapon ng lason. Lumabas ito sa bahay at nagtungo ito sa karinderya. Pasikreto niyang ibinuhos ang laman nito sa ulam na dinuguan. Lumabas si Tiago sa tindahan na tumatawa at animoy nasisiraan na ng bait. Ang kwento ni Santiago o Tiagong Sumpak ay nagpapaalala sa atin na kung ano ang ating ginawa sa ating kapwa ay maisusumbalik rin ito sa atin. Sa madaling salita, karma. Puno rin ng paghihigante at kalungkutan ang karanasan ni Tiago. Marahil ito ang dahilan sa pagkawala nito sa kanyang sarili. May naitulong man sa kanilang baryo, ngunit maraming buhay rin ang sinira ni Tiago dahil sa kanyang panlalason. Isang napakalungkot na pangyayari sa buhay ng tao. Ang mawala sa tamang wisyo.